Samsung phone under 10,000 pesos ba ang hinahanap mo? Ito ay ang Samsung Galaxy A14. Tara, try natin to. So pagdating sa mga A-series phones, pag-usapan na natin yung Samsung Galaxy A54, 34, tapos yung Samsung Galaxy A24. Ngayon, dito naman tayo sa isa sa mga pinaka-affordable na Samsung phones na na-release ngayong taon. Ito ay yung Samsung Galaxy A14. Ano bang meron sa phone na to? Syempre, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, mag-subscribe naman kayo by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Simulan muna natin syempre by unboxing the Samsung Galaxy A14. From the box, kita nyo pa rin, same siya with other Samsung Galaxy A-series phones. Meron kang puting box, nandyan yung render. And then for this one, i-pull out mo lang yung inner box niya na nakalagay dyan yung kanyang compartment with the documents, SIM ejector tool, yung kanyang charging cable, and of course, ang ating Samsung Galaxy A14 na unit covered in protective plastic. Aside pa dyan, wala nang ibang laman ang box na to. So take note lang na for this phone, kahit dun sa mga budget models ng Samsung, wala na silang charger, wala na silang earphone, so medyo ihanda nyo na lang yon bago kayo bumili ng inyong Samsung Galaxy A14. Somehow disappointed na kahit doon sa mga mas murang models nila, tinanggal na nila to, pero hopefully na-justify naman to sa performance ng Samsung Galaxy A14. Siyempre, uunahin natin sa design ng phone na to. And looking at the design, similar pa rin with other A-series phones na na-release this year. Very minimalist pa rin kung saan flat lang talaga yung likuran mo. Tapos, meron kang tatlong bilog para sa camera mo dito sa corner ng iyong phone. And yun na. Ang kinaiba lang ng ating Samsung Galaxy A14 textured yung ating likuran. Meron tayong vertical lines dito sa buong likuran ng ating Samsung Galaxy A14. Pero aside from that, talagang medyo pagkakamalan mo siya na katulad ng ibang Galaxy A-series phones, lalo na kung nilagyan mo ng case ang phone na to. Pagdating naman dito sa tagiliran niya, dito mas curved yung ating phone. Dito sa right side niya, ang kanyang lock button that doubles as a fingerprint sensor, yung ating volume buttons. Nasa left side naman, ang kanyang SIM card tray, and then sa baba, speaker grills, ang USB Type-C port, and then finally, ang kanyang headphone jack. So at least naman, kahit ang daming nawala sa ating Samsung Galaxy A14, hindi naman nila tinanggal yung headphone jack. So, medyo good news para sa phone na to. Ngayon, moving on sa harapan ng Samsung Galaxy A14, dito nyo definitely ma-differentiate ang phone na to versus dun sa mga mas premium model ng Samsung. Una-una pa lang, mas makapal di hamak yung bezels niya compared sa already makapal na bezels ng kanyang mga mas premium na models, and then of course, yung notch para sa kanyang camera. Finally, yung type ng screen na ginagamit niya ay PLS LCD na panel, meaning lang hindi ito yung may pinakamaganda na screen quality for phones at this price point. Kapansin-pansin siya lalo na kapag nahawakan nyo yung Samsung Galaxy A14 na hindi ganun ka-defined yung mga colors na napapakita niya or parang hindi ganun ka-accurate minsan. So lalo na kapag nagbabrowse kayo sa social media nyo, mapapasin nyo na talagang pang budget phone yung screen nito. Lalo na kung nagaling kayo dun sa mga mas mahal talaga na phone or dun sa mga mas magagandang quality na screens. Moving on, at least mataas naman yung refresh rate ng phone na to with a 90Hz refresh rate. So medyo give and take tayo pagdating sa screen ng Samsung Galaxy A14. With the audio naman, gumagamit siya ng mono speakers. Normal naman to for phones at this price range. So hindi naman ako nagtataka. And pagdating sa kanyang audio quality and even in higher volumes, maganda naman enough yung quality na nabibigay niya. Some phones kasi at this price range, talagang habang lumalakas, medyo mas nagiging sabog yung kanilang output. Moving on, sa battery life naman ng phone na to with a 5,000 mAh battery, definitely isa to sa may mas mataas na battery capacity, and syempre tinest out natin yan at nakakuha tayo ng magandang results. For PC Mark na battery test, maganda yung result niya. Actually, much more doon sa mga test natin na nakuha for phones under 10,000 pesos. So kung ang habol nyo yung long running phone lang talaga na hindi nyo masyadong kailangan i-charge, magandang option para sa inyo ang Samsung Galaxy A14. However, ayun nga lang, kahit less frequently nyo siyang i-charge, medyo mapapaantay talaga kayo kasi with a 15-watt charging, inabot tayo ng 2 hours and 20 minutes para ma-fully charge ang ating Samsung Galaxy A14. So, ayun, again, pagdating sa battery, give and take tayo, long battery life pero long charging time din for this phone. Sa camera naman, masasabi kong isa to sa mga highlight ng Samsung Galaxy A14. Something na common sa mga Samsung phones kung i-compare mo sa mga ka-price range nila na mga models. For this phone, meron tayong 50 megapixel na main camera, and for a budget phone, meron ka pa rin ultra-wide lens and then yung kanyang macro lens.
Syempre, tinest out natin yung kanyang camera performance at ito yung mga results na nakuha natin with this phone. Masabi ko na sa Samsung Galaxy A14, definitely for a budget phone, nakapag-produce siya ng above average results. Maganda yung mga colors natin, very bright and punchy pa din. Pero may tendency nga lang na lacking in color kung hindi maganda yung lighting. Yung kanyang dynamic range, lacking din. So, I suggest mag-take talaga kayo ng photos na hindi against the light para ma-make sure na maganda yung inyong mga photos na makukuha. Nandyan naman yung sharpness at detail ng mga photos na nakuha natin, which is a good thing, especially for phones at this price point. Madalas kasi dito nga tayo nagkakaroon ng compromise. So, kahit pa mas mababa yung megapixel count niya for other phones at the same price range, masabi kong maganda naman ang output ng phone na to. Pagdating sa kanyang ultra-wide lens, hindi ko ma-apply yung ganito kasi kita nyo naman na mas bumabang di hamak yung quality ng ating mga photos. Nag-soften siya lalo na kapag hindi ganun kaganda yung lighting conditions. At saka ayun, nawawala din yung color or nagbabago yung color natin sa ultra-wide lens. Ang maganda lang dito at least meron tayong added versatility kung habol nyo talaga ay yung mas wider shot lalo na kung mga group photos. So, ayun, again, give and take para sa phone na to. Para sa akin, masaya pa rin ako na at least may ultra-wide lens tayo o the Samsung Galaxy A14. For low light shots naman, may kita nyo na somehow nahihirapan din ang Samsung Galaxy A14. Again, to be expected for phones na at this price point. Pero para sa akin, comparing to other phones, maganda naman ang kanyang performance. Ang mahirap lang dito, wala tayong night mode na nakukuha on the Samsung Galaxy A14. Ibig sabihin lang, make sure talaga na maganda yung light source nyo meron talaga kayong matinong lighting kahit paggabi yan para ma-make sure na maganda ang photos na makukuha nyo with this phone. Sa videos ay nga to be expected naman na medyo shaky yung mga videos na nakukuha natin with this phone and hindi ganun kaganda yung quality niya, and for phones na katulad ng Samsung Galaxy A14, mainly for mobile photography talaga ang nabibigay ng phone na to. So far, so good naman for this phone kasi yung mga compromise na nakuha ko with the Samsung Galaxy A14, definitely yung mga kadalasan mo may expect for phones at this price range. And actually nga, pagdating pa sa Samsung, considering nasa budget range tayo, nakakatuwa lang na hindi naman siya nagpapahuli masyado for phones at this price point. Madalas kasi, medyo malayo talaga yung gap ng Samsung versus other brands. This year, humabol naman or somehow nag-keep up ang Samsung Galaxy A14. Kaso, masabi pa rin ba natin yan pagdating sa kanyang gaming performance? So, for the Samsung Galaxy A14, syempre, tinest out natin at binenchmark ang phone na to at ito ang mga results na nakuha natin. Not bad para sa Samsung kasi meron pa tayong mga phones na mas mabagal sa phone na to, pero masabi kong hindi rin siya ang pinakamabilis na phone na makukuha nyo at this price range. Right amount of performance lang, especially if casual gamer ka. At syempre, nag-game tayo on this phone, pero ang mas naglaro talaga nito si RJ. So last time na-meet nyo si RJ mula sa Samsung Galaxy A24 review natin, at siya rin na nag-test out ng Samsung Galaxy A14. So andito kasama ko ngayon si RJ of Enriquez para pag-usapan ko ano experience niya sa Samsung Galaxy A14. RJ, ano experience mo sa phone na to naman? Okay, so ang masasabi ko para sa Samsung A14 for its gaming experience, hindi ko siya masyado marirecommend for those na gusto maglaro ng games such as Mobile Legends and CODM competitively kasi parang meron siyang times na mabagal, nagsastutter, and parang nagkakaroon siya ng FPS drop. So, for me, parang medyo nakaka-stress yun as a competitive gamer na gusto mo talaga mag-rank up. Kasi kapag nag-stutter or nag-lag, lalo na pag mga clash, mahihirapan talaga kayong manalo and hindi ka makakapag-perform dun sa maximum potential mo. So, I really recommend this para sa mga tito and titas na naglalaro lang ng mga pindot-pindot lang, parang 2048, Candy Crush, mga ganon, na pwede mo siyang magamit pero not to the highest level na ine-expect mong mag-perform siya competitively. So, para naman sa mga gamers na gusto maglaro ng Mobile Legends like me, pwede nyo siyang gamitin into low and to medium settings lang para naman hindi siya masyado mag-init. And ang masasabi ko maganda dito sa Samsung A14 is hindi siya mabilis malobat, and kahit nilaro ko siya ng walang aircon, hindi rin siya mabilis uminit. So, for me, okay lang naman siya. For gamers, medyo magkakaroon lang ng compromise sa quality nung performance sa gaming, pero for those titos and titas na hindi naman into heavy gaming, pwede siya. O kaya para sa mga casual gamers na gusto lang naman talaga ng phone na affordable pero
enough yung performance na makapaglaro sila. Hindi nila habol yung rank talaga, no? Yes, Yeah, just for the gaming experience. So pagdating kasi sa mga phones na katulad ng Samsung Galaxy A14, especially sa mga phones under 10,000 pesos, may expect mo talaga na more on for casual gaming sila. Even for budget phones na mina-market as gaming phones talaga, hindi natin may expect na makapaglaro kayo ng Genshin Impact sa matataas na settings or if kaya nilang i-run yung game Genshin Impact ng smoothly talaga. Pero for games na tulad ng Mobile Legends, ayun, as long as or make sure lang talaga natin na ibaba natin yung settings. So pagdating sa Samsung Galaxy A14, sa lahat ng mga sinabi namin ng RJ, pagdating sa Samsung Galaxy A14, ang halaga ng phone na to ay RJ magkano? 8,990 pesos. So sa 8,990 pesos, masasabi ba natin na sulit ang Samsung Galaxy A14? Sige, ikaw muna, opinion mo RJ sa phone na to. Para sa akin, maganda naman siya and sulit naman yung 8,990 pesos for such a phone na magagamit mo in daily use. And kung ikaw naman ay gamer, pwede mo pa rin naman siya magamit. Pero yun nga, sinabi lang namin na medyo may compromise since you have to play it sa low to medium settings. Yung sa akin naman kasi pagdating sa Samsung Galaxy A14, mas cater talaga siya towards yung mga casual gamers, casual users na habol lang talaga isang mura at affordable na phone na nanggagaling sa trusted na brand na katulad ng Samsung na alam mong matibay talaga at magaganda yung mga parts na nilagay na hindi tayo makaka-encounter ng problems in the long run. And of course, meron tayong enough performance naman, especially sa camera and also for casual gaming para magamit nyo ang phones nyo sa pang-araw-araw. Isang budget phone na galing sa Samsung na nakakatuwa naman kasi somehow hindi sila huling-huli or hindi naman siya talaga sobrang lacking in performance as opposed to sa mga previous na budget phones ng Samsung. Ito ay ang Samsung Galaxy A14. Sana nakatulong sa inyo ang aming video phone review para sa Samsung Galaxy A14 para malaman nyo kung gusto at swak nga ba sa inyo ang phone na ito. Yun ang video namin for the Samsung Galaxy A14. Siyempre, huwag kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos and i-like at i-share nyo na rin kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to. I-follow nyo din si RJ, ilalagay ko yung mga social media niya sa baba kung sakaling gusto nyo pang makakita ng more content from RJ. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. At ako naman si RJ from Enriquez. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.